Ilang oras na lamang ay magsisimula na po ang proseso ng conclave. Pero paglilinaw na rin mga kapatid mula sa Vatican, yung mismong botohan ay mangyayari pa bukas. Pero meron pa rin mga seremonya na magsisimula alas 3:45 ng hapon dito po sa Vatican. Kabilang dyan yung pagmarcha o pagprosesyon ng mga cardinal electors mula sa Casa Santa Marta papunta sa Apostolic Palace kung saan naroon ang Sistine Chapel. At kahapon binalikan natin kung paano ba nagsimula yung tradisyon ng pagkukulong sa mga kardinal bago sila makahalal ng susunod na Santo Papa. Narito ang report. Madaling araw na pero tuloy-tuloy ang preparasyon sa St. Peter's Square bago magsimula ang conclave. Inayos ang sound system, lalo't malamang na dumumog dito ang mga tao habang nag-aabang sa susunod na Santo Papa. Sa loob, naghahanda na para sa misa bago magsimula ang conclave ngayong araw. Nariyan na ang mga upuan, pati ang vestments area ng mga kardinal na malapit lamang sa libingan ni St. Pope John Paul II. May nakaset up ding kamera sa loob, para yan sa online live stream at sa mga widescreen na nasa paligid ng St. Peter's Square. Sa St. Peter's Basilica, magsisimula ang araw ng conclave sa pamamagitan ng misa bago lumipat sa Sistine Chapel kung saan ikukulong ang mga kardinal hanggat may mapiling bagong leader ng simbahang Katolika. Ang tradisyon ng pagkulong sa mga kardinal nagsimula sa tinatawag na Palace of the Popes sa Viterbo, Italy noong taong 1268 matapos pumanaw ni Pope Clement IV. Magulo noon sa Roma at matindi rin ang away ng dalawang grupo na nag-iimpluwensya sa cardinal electors. Kaya ang inaasahan sanang 5 araw na botohan na uwi sa 1 taon. Dito na nagalit ang mga tao sa Viterbo at gumawa ng hakbang para umaksyon ng mga kardinal. Hindi nila makuha yung 2/3 na pilitan silang isara rito dahil nakasalalay doon ang ekonomiya, lahat yung kaligtasan ng mamamayan at higit sa lahat yung kaayusan ng simbahan. So, doon tinatawag na nahiwalay sila sa mundo, sa mga komunikasyon, sa mga may impluwensyang tao. Pero wala pa rin nabotong Santo Papa. Kaya binawasan na rin ng mga taga-Viterbo yung pagkain ng mga kardinal habang nasa loob ng palasyo. Dahil sa hindi pa rin makapili ng Santo Papa yung mga kardinal noong panoong iyon, napilitang ipatanggal itong bubong para ma-expose sila sa ulan, init at lamig at makapaghalal na ng Santo Papa. Mula sa 20 kardinal, 16 lamang ang nakaboto. Isang hindi nakadalo habang 2 naman ang namatay at isang nagkasakit sa pagsasagawa ng conclave. Inabot ng halos 3 taon ang pananatili ng mga kardinal sa loob ng palasyo hanggang sa hirangin si Teobaldo Visconti na nakilala na natin bilang si Pope Gregory X. Isang archdeacon ng Liege, hindi isang kardinal at lalong hindi papari. Kilala siya sa pagiging diplomatiko. Naisip nila na siya ang maaaring mamuno at higit sa lahat maging tulay para sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga dalawang grupo. Isa sa mga nakasaad sa canon law na tungkol sa qualification ng Papa, isang baptized Catholic Christian, male, not married. Isinapurmal ni Pope Gregory X sa pamamagitan ng ubi periculum o konstitusyon na dapat ay nakakandado sa isang lugar ang mga cardinal electors para malayo sa anumang impluensya at makapag-focus sa paghalal ng susunod na Santo Papa. Isang tradisyong hanggang ngayon ay isinasabuhay ng simbahang Katolika. Ito'y pagpapatunay lamang na yung pagiging Papa ay hindi isang pangharap. Hindi to isang profesyon na kinakailangan yung qualification tungkol sa katalinuhan, kagalingan. Ito'y ukol sa puso at gusto ng Panginoon kung sino mamuno sa kanyang simbahan. Nananatili namang mailap sa media ang maraming kardinal na nagtipon para sa ika-12 at huli nilang General Congregation sa Synod Hall. Pero si John Paul Cardinal Vesco ng Algeria, saglit na pinaunlakan ng media para sabihing nakahanda na siya para sa conclave. I'm sure that God has already chosen, and we have to discover. To be locked down is just a comfort. It's a chance. It's a chance to be just ourselves. So it's not a difficult thing. Samahan niyo ako mga kapatid sa pag-aabang sa unang usok mula sa Sistine Chapel. Gaya ng palagi nating sinasabi, kapag puti, hudyat ito na meron na tayong bagong Santo Papa. At kapag itim, maghintay po ulit tayo ng susunod na botohan.
Makakasama ko si Pauline Versosa sa special coverage ng One News. Abangan din ang aking mga reports sa News 5, kasama pa rin siyempre ang aming News 5 and 1PH anchor na si Cheryl Cosim. Mula rito sa Vatican, ako po si Mon Gualvez para sa 1PH.